Noong Season 5, sinimulan namin ang mahirap na challenge ng pagbuo ng isang motorsiklo. Ang motorsiklong ito, hindi basta-basta. Ito ang legendary Suzuki Katana. Gaya ng ipinakita namin, hindi namin alam noong una ang lawak ng restoration na mangyayari sa motor. Yung mga sira at mga dapat palitang parts, lumalabas lang talaga habang ginagawa mo na yung motor. Nagtagumpay naman tayong makalas at talagang mabusisi ang bawat sulok ng motor. Pati nga yung makina, kinalas at hinimay natin. Yun nga lang, dahil na rin sa pandemya at delay sa pag-o-order ng parts at accessories, hindi na rin ito natapos. Pero matapos ang mahigit isang taon, handa na tayong ipakita ang restored na Suzuki Katana. Mula sa pagkakalas-kalas, naibalik na natin lahat ng parts at kaha ng Katana. Mahigit 40 years old na ang bike, kaya marami talaga tayong pinalitan. Pero ang pinaka naging challenging sa lahat, yung engine. Kasi talagang tinare down todo yung engine eh. Kasi syempre nung una parang may leak lang dito, nagpalit ng gasket. Pagbukas parang ay, yung gasket pa sa loob. So pagbukas ulit parang ay, yung piston signals. Pagbukas parang ay, barado na, wala na palang langis. Buksan ulit. So to the point na parang kilas namin ng buong bike, yung buong engine. So ganoon siya. Tapos syempre yung parts pa medyo mahirap hanapan. sa kabila nito, napaandar na din natin ang legendary bike. Siyempre, hindi pwedeng hanggang pag-start lang. Dapat tumatakbo ang motor ng maayos. Kaya ilang linggo rin naming pinagtuunan ng pansin yung pagtono sa makina. Nung tinetest namin yung bike, ang daming beses namin yung carb na tanggal kabet, tono ng tono. Kasi wala masyadong, hindi siya tulad ng mga ibang bikes na very popular, di ba? Na parang alam na lahat ng tao yung kilite yung technique to work on them eh. Ito wala na marunong umawak ng katana. So we had to trial by error. Talagang kinakapa namin yung pag-todo ng bike, yung pagbuo ng bike. Pero nang umayos na ang takbo nito, kakaiba talaga yung pakiramdam. Isa sa pinakamatuling sports bike ang Katana noong panahon nito. Pero syempre sa ngayon, medyo iba na yung sukatan. Mas mabagal siya compared sa modern bikes. Pero iba yung thrill yung saya na hindi siya as fast pero exciting siya eh. At saka sobrang raw nung experience. I mean, di ba, modern bikes yan, fuel injected, di ba, mga computer, lahat swabe na lagi, ganyan. Ito hindi, medyo Talagang back to basics. kung hindi ka marunong, mahirap siya. Hindi naman mahirap. May technique, may kilite yung bike, umaamo. Bukod dito, marami rin akong bagong na-experience sa pagbuo ng Katana. Ang dami ko natutunan na bago in terms of inline 4 engines, in terms of Japanese, kung paano sila gumawa. At the same time, maiintindihan mo rin yung difference sa kultura eh. Iba yung kultura ng mga ganitong types ng bike, iba yung mga sports bike culture. At the same time, iba yung takbo ng isip ng mga tao nung era na ginawa to, which is yung 80s nga. Dahil sa pandemya, hindi pa ito nasasakyan ng may-ari na si Raymond Villanueva. Pero sa nakita niya so far, excited na talaga siya. So definitely super excited, right? First of all, we just want to make sure that it's safe for me to ride, a beginner. But more than that, the excitement of being on top of a bike that is the same age as you is what makes it a little bit closer to heart. Kasi we bought it with the same year, so 1983. That's the year I was born. So that's the connection to the bike that I had. Yeah, so I do want to make sure that when I ride it, it will be on my birthday. So my first ride will be on my birthday in March. So okay lang na may delay pa kahit konti. At yun nga ang isa pa sa mga challenges kapag nagre-restore ng lumang motorsiklo. Ang working relationship ninyo ng may-ari. Ang dami talagang naging unforeseen na challenges na bigla nilang sumulpot sa bike. Pero kasi si Raymond,
una, tiwala naman, salamat sa Diyos. Pangalawa, alam din niya he understands yung difficulty of restoring old machines. Kasi kahit siya nag-restore siya ng kotse. So parang medyo ganun talaga eh. The relationship with Jolly was that. So I made sure that I trust his judgment a lot more than myself. And I think he's also very responsive and gives you the right amount of information that you can absorb. Sometimes when you speak to a restoration, and this is my experience with cars, it's just so complex already. I don't know what you mean. So at least with Jolly, he tries to describe the things that he's doing in a way that you are going to be able to absorb. And I think that's one of the best things, and then highly recommend with the builders, but also kudos to Jolly for being able to explain a very technical piece to something that you would be able to understand and absorb. Dapat talaga may constant na usapan. Hindi lang sa Katana, sa lahat ng motorcycle na projects, lalo na kapag may ginagawa ka, kailangan talaga nag-uusap kayo lagi. Kasi, syempre, misunderstanding sa ganitong kakomplikadong bagay, mabilis sumabog. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pag-fine-tune namin sa Katana. At dahil luma ang motorsiklo, mas magiging meticuloso pa rin ang pag-maintain dito. Bagay na naiintindihan naman ni Raymond. To be used for Sunday rides only. This is probably not going to be my touring bike. We know what it is, right? It is. Hopefully, I'm able to get a modern version of the Katana, but at least in my garage. And I'll probably just end up with less bikes than what I have now. And this is going to be the crown jewel of my collection. Sa huli, hindi man naging madali ang pag-restore sa original na Suzuki Katana. Mas lalo lang kaming ginanahan sa paggawa ng iba pang mga legendary motorcycles dito sa Ride PH Garage. Exciting yung feeling. Kasi syempre, parang sobrang hindi mo na maintay sakyan ng bike masubukan yung bike Especially dito sa ganitong klaseng bike, di ba, na parang well-documented, parang well-reviewed, na di ba, historically significant bike siya. So ang dami mong nako-compare ng mga nababasa mo online, internet, sa mga magazines, di ba? Nako-compare mo dun sa actual. So ito yung ginagamit ko na parang, yung pala yung sinasabi ni ganyan-ganyan. Or ganito pala yung bike na to, ganito pala yung feeling ng 80s. Parang siyang time machine actually. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Next on Ride PH.